So yun mga kabatang, magandang umaga sa inyo lahat. At yun, ang aking anak ay nagwawalis na. At ako'y kagigising ko din lang ngayon at tinutukan ko na ng camera. So magandang umaga sa inyo lahat. Buhay Mindanao tayo ngayon. So yan, ang anak ko nagwawalis na. At araw-araw kanilang ginagawa. Yung panganay ko nagwawalis. At yung aking bunso naman ay kukuha ng patuka sa manok. Grabe. Kaya na masisipag ng mga anak kong aray. So ganyan daw ang ginagawa ng mga batang yan pag ako'y wala. Tinutulungan na kanyang mama sa pagpapakain ng pato. So yun, at kumuha na siya ng patuka. Tutuwa-tuwa naman ng batang aray pag Oh my God! magpapatuka ng pato dahil nga medyo marami-raming pato. So yun, at ako'y umaga ngayon uminom muna ako ng kape at pinapanood ko lang yung ginagawa ng mga anak. So ganito ang buhay Mindanao. So vlog muna tayo. So yan, at ako'y masaya at nakasama ko ang pamilya dito sa Mindanao. At yan po ang aming munting tahanan. So habang nagwawalis po ang aming kuya Sian ay papunta naman ang aking bunso sa pagpapatuka ng pato. So yung mga batang dito, ang pato ay napakadaling pakainin. Kahit anong ibigay mo ay kinakain nila, kaya hindi masilang alagaan. Talagang kung anong ibigay mo siyang kinakain. Mga tira-tira pagkain, mga ganyan yan. So ang dami pong pato rin. Pero ako'y nakatikim na rin po ako ng pato, pero dito talaga masarap nga daw po ang pato. Mga pato time ang luto. So gustong gusto yun dito po sa Mindanao. So yun, at habang uminom kami ng kape ay nagpupulong-pulong muna kami din ng mag-aanak. At happy ang buhay dahil 12 years nga kung mga rin hindi nakasama. At yan, at pinag-usapan namin din yung isa naguptan ko na, kaya medyo marunong din magupit. At yung isa naman ang aking panganang guguptan ko at pag ako hindi busy. So habang nainom ko ng kape, pinag-usapan namin yung paggugupit ko sa mga anak kong aray. Dahil ang tatay ko ay magugupit din, ako'y nagsanay din magugupit para ako'y pagka may anak din ay guguptan ko rin. Yung bunso ko naguptan ko na rin mga kabatang. Yung aking anak, at nakalibre ang 60 pesos. Pero ayos na ayos naman. Pero kahanap ako ng magandang razor at gunting. At binili lang doon ng asawa ko yung na mura lang ang bili doon. So hahanap ako ng mismo sa Shopee, baka makakabili ng kompletong razor, yung isang pang-ahit at isang pang-gupit na pang razor. Maganda yung gano'n, yung kompleto, yung baka makakabili tayo ng isang box na yung panggupit na, yung talagang kompleto ng gamit. At malay nyo makapagtayo din tayo ng barbershop dito. Dahil alam nyo naman, wala tayong income ngayon. At katatating ko nga lang, ngayon po ay naka-2 araw pa lang ako dito sa Mindanao, dito sa aming munting bahay. So yun, at tuturuan kong magluto ang aking panganay, pero marunong na daw pong magsayang itong aking panganay. At nililinis ko na rin po yung aking pagsasaingan. At dito po namin luluto sa kahoy. Masarap po kong magluto dito sa kahoy. At talagang kahit ano daw ulam, kahit kung simpleng ulam lang, mapaparami ka ng kain. Iba kasi ang yung luto sa kahoy. So yan, at ayan po ang aming lutuan ng kahoy. Yan ang aming sabi nila dirty kitchen. So yun. At marunong nga magsayang aking panganay at tuturuan ko magluto naman sa kahoy. Kasi siya nagluluto lagi diyan ng sa gas stove. Pero sa kahoy hindi pa, natatry ng aking panganay na yan. At yan po 11-year-old na. Talagang habang bata pa tinuturuan na. Nung ako'y bata ganyan din pero sa kahoy ang gamit namin yung sa probinsya, diyan sa Batangas. So yun, ako'y nagtatadtad nga ng bunot. Madali-daling magdupong ng apoy pag yung ginamit naman ng bunot. At tapos kung may mga sira at sinilas, yun, putol-putulin mo at yung sindihan. Napakadali naman magluto pagka gano'n. So yun, mga anak ko, pinakuha ko ng bunot. Napakasipag naman bata rin. Talagang siya na kukusa. Yun po ay 7-year-old pa lang. Talagang hindi pasaway.
Talaga lang minsan pasaway pagka yung sa cellphone, talaga ko inaawat ko na. Pero kung utusan mo naman ay napakabilis utusan sa mga ganyang bagay. Talagang minsan siya na kumukuha pagka yung mga panggatong na yan. Maganda din po panggatong yung mga bunot na yan. Talagang madaling baga sa amin madaling magdupong o magdaig. Madaling makaluto ng pagkain. So yan at yan ang amin pong pinakatungko. Tawag po sa amin J Tungko sa Batangas. At yan, at kapakadali. Pero tingin ko din pugon. Pinagawa po na yung asawa yung pugon para madali-dali nga hong magluto at tipid sa gas. So yun, nagkukulitan pa nga ang dalawang bata. So ngayon mga batang at tayo bibili ng habang nagluluto ng sinaing, pinabantay ko muna sa aking panganay, ay pupunta po naman tayo sa palengke dito sa may Barangay Tapland. At may palengke po dito. So kumpleto po dito ang palengke. Talagang sa barangay nito ay parang bayan na rin. Barangay pala pero still bayan kumpleto dito sa mga Ang kulala po dito ay mga college ng eskwelahan ng college wala pa, pero senior high school meron, elementary meron na. Napakalapit lang ng school dito sa amin. So diretso po tayo ngayon sa palengke at titingnan natin kung anong mabibili nating almusal. So yun at yan, papunta na po kami ng palengke. Yan, at ako may nagsasanay-sanay pang magmaneho ng tricycle na yan. Sana'y balang araw hindi na tricycle ang ating mamanehoin at 4 wheels na. Sana'y awa ng Diyos mga kabatang. So pangarap ko rin yung bumili ng kahit man lang 4 wheels at makapamapamasyal man din sa Mindanao. Napakaganda naman ho ng Mindanao. So yun, nandito na nga po tayo dito sa palengke. At yan, at hahanap tayo at ang asawa ko ang bibili dito. Bibili muna kami dito ng itlog, maalmusal. So yun at yan at palengke po yan. So yun at napakamura din po ng bilihin dito sa Mindanao. Pagkakala ko talagang mura dito ang bilihin sa Mindanao mga batang. Kaysa sa Luzon, sa Batangas, talagang mahal. Tuyo na lang mga kabatang, sa tuyo na lang ang kilo ng tuyo doon sa Batangas 600, yung mga simpleng tuyo 400, mga ganyan. Dito 200 lang ang mga kilo ng tuyo. Yung magandang klase mga 300 lang talaga. So yun at pinahanap nga yung channel natin ng isang kasama natin, yun, sa kilala ng aking asawa. So yun, hanap mo tayo ng mga gulay dito sa palengke. Yan, at kasama namin ang aming bunso, yun. Yan ang palengke dito sa may Barangay Tapland. Dito lang din po sa may Marbel. Sa Coronadal City po ito, yun. Napaka-sarap mamili din Mura lang ang bilihin din ng mga gulay. Talong. Sabi ko, pinabibili ng talong. Yan ang masarap na sibuyas. Yan ang gusto kong mga sibuyas, mga kabatang. So, pabili ako ng talong at maprito. Yan, at kasap mo ng almusal pagka ganun yung mga talong, itlog, prito na. So, bumili din kami ng saging. Mura din po ang saging dito ngayon. Yung mga ganyan. Yan po mga na-export dito sa Mindanao. Pero yan po ay talagang napakarami saging yan dito. Talaga yung mga sagingan dito sa Mindanao. So yun, at kami pabalik na ng bahay yan. At yan, nakapamili na po kami. Yun. So, konting-konting bili lang. Kahit napakalapit naman po ng palengke dito sa aming bahay. Kaya hindi po kami mamili ng marami. Yung pagka yung gusto naming ulamin, edi malapit lang ang palengke. Sobrang napakalapit, kaunti lang takbo ng tricycle, yun na. Ayun, at babago pa tayo na kapag-tricycle ngayon. At nagsasanay-sanay pa. At hindi pa alam natin yung mga daan dito sa aming barangay, dito sa Mindanao. So yun, napapatuon pa nga po ako diyan sa may tricycle kong yan. Kala ko single, yung ganyan. Sanay po tayo sa single na motor. Pero tinutuo ko pa, parang alam ko parang matutumba. Dahil hindi nga po sanay tayong mag-tricycle. So yun, at pauwi na tayo ng bahay. Yan, ang ating dadaanan. Napakaganda, napakalinis ng aming barangay. Talagang makikita nyo po dito yung
kung nakikita ninyong aming barangay dito, napakaganda. Talaga parang kumbaga dito malapit-lapit na nito maging bayan eh. Dito sa amin dito sa Barangay Taplat, kompleto. Meron din ho dito pag namatay ka, meron na rin ho dito libingan ka. Meron na din ho, hindi yung kagaya doon sa amin sa Batangas, doon ka pa dadayo sa bayan ng Kalaka, hindi ho sa barangay namin. So yun nga po, ang daming bunga ng kalamansi at sasasaw po namin yan ng talong. Masarap po yung sausawan ng toyo at kalamansi. Yung gustong gusto ng mga bata. Ay kadaming mamunga ng kalamansing aray. Yun no, laglag pa. Nakakasarap naman ay yung mga tanim lang ho yan ang aking mga asawa ko. Palibot ho yan ng mga durian, lansones, yan mo, yung mga sari-saring prutas na nandiyan. Yun, at nagpiprito na po ako ng talong. At di ko na niluto sa gasto para madali-dali. At pagka sa kahoy pa medyo matagal-tagal pa. So habang nag-iintay po tayo nagluluto, pinagsampay muna ang aming anak ng nilabhan. At para mainit, matuyo-tuyo naman. Napakasipag mga batang ari. Kung kayo ganyan mga anak ninyo ay talagang, dahil ako wala ho nga dito, 12 years akong wala, yan pinatatrabaho nga po ng aking asawa, yung mga batang yan. Kaya sanay po yung mga yan sa pagsasampay yan. Dahil nga sila lang tatlong magkakasama, tinutulungan ng aking mga anak. So yun, nakaluto na po ako ng tortang itlog, may kamatis, tsaka talong, napakasarap niyan. Simpleng ulam lang po yan. Yun ang mga gusto kong ulam, hindi gustong-gusto din po ng mga bata. So yun, at sinisilbihan ko muna ang aking mga anak, mga asawa, dahil lang ako'y bumabawi sa kanila. Dahil ang tagal ko nga hong nawala. Dahil ako'y umalis ho yan, ay nung umalis ho kayo, nasa tiyan pang mga batang yan ng aking asawa. Pagdating ko ho ay tumatakbo na. So yun, at kailangan silbihan natin, makabawi-bawi naman tayo sa ating mga anak at asawa. Talagang ako lahat ang kikilos, makabawi-bawi lang ako. Talagang pag ikay buhay FW, napakahirap ho. Pag may iwanan mo yung pamilya dito sa Pinas, ay suluho talaga yan, kanya ho lahat. Talagang yung dalawang batang yan umalis ako laging nasa tiyan pa ng aking asawa. So yun, kain muna tayo mga kabatang at talagang magandang umaga sa inyo lahat at magdasal muna tayo. So yun, at talagang pasalamat sa araw-araw na biyaya ng Diyos kahit tayo walang kaanong hindi tayo bilyonaryo o milyonaryo, pasalamat tayo sa Diyos at tayo laging may nakakain sa araw-araw at wala tayong mga sakit. Yun ang blessing na blessing ni Lord sa araw-araw. So yun, kaya po tayo muna mga kabatang, kain. Talagang yung mga subscriber po natin dyan yan, at magbago ko pa lang sa channel na ito, mag-subscribe na po kayo dito sa Purge Official Vlog. So kain muna po tayo mga kabatang, kain. Talagang mapapakain ka ng sarap nito. Talagang pagkakaharap mo yung pamilya, talagang sarap kumain. Masarap pakiramdam mo na sama-sama kayong pamilya. Kahit ako'y malayo sa aking mga pamilya sa Batangas, ako'y talagang sa Mindanao ay dito na nakatira. Kahit ako'y Batanggenyo. So yun, kain muna pa tayo mga kabatang. So yun, tuwan-tuwa po naman ang mga kabatang yung ating mga anak pag yung siniservisyohan nyo nung pagbibigay ng pagkain, talagang sarap ng feeling. Yung asawa mo, ganyan. Talagang pag-uwi mo, talagang hindi mo alam na ganyan na pala. Itong bahay mo dati noon ay bahay kubo. Pero pagdating mo ng Pilipinas, ganyan na. Talagang ako'y pasalamat sa aking asawa. Talagang blessing na bless ako sa aking asawa. Yan ang kami nagtulungan talaga dyan. Kami talagang walang-wala noon. Sa awa ng Diyos ay talagang pag binigyan ka ng Panginoon ng biyaya ay wala makakapigil kahit sino. At yun, gustong-gusto ng mga anak ko yung ulam, talong at tortang itlog. Yun, nung ako'y napasok din ng school, ganyan din ang mga baong ko noon. Yung pinapakain ko sa mga yan yung mga nung ako'y bata pa, para maranasan nila yung gayong mga ulam. Ay sarap daw naman sa ang talong sa tuyong may kalamansi. Ay hindi ko nalagyan ng silit, ay baka hindi makain.
So yun, kaya po tayo mga kabatang at ngayon po ay wala po tayo ng action video at maraming salamat po sa inyong lahat.